kay alias Jun na raw ang lahat. Gwapo, masipag, at matalino. Pero sa kabila nito, Hindi pa po ako nagkakajowa. si Jun kasi may pinakatatago-tago. Takot po talaga ako kapag malaman po ng iba. Kasi siyempre, baka aasarin na naman ako ng mga tao. Kaya naisip ko na lang po, na itago ko na lang. Dahil kahit 23 anyos na siya ngayon, si Jun Hindi pa po ako tuli. pero hindi lang daw dahil naduwag siyang magpatuli, kundi dahil sa isa raw niyang sikreto na handa na niya ngayong ikumpisal. Ano ito? Pagka-graduate noong elementary, niyaya raw si Jun ng kanyang mga kababata na magpatuli pero hindi siya sumabay. Meron pong mga time na tinatanong po ako ng mga klase ko dati kung tuloy na ba daw ako. Ang ginawa ko na lang po noon ay hindi ko na lang po pinapansin yung tanong nila. Kasi po, supot pa po talaga ako. Dahil may kondisyon daw ang kanyang ari. Hindi po ako tinatanggap magpatuloy noon kasi makunat na daw po yung balat ng ari ko. Hindi na daw po kaya ng gunting. Ang sabi po sa akin ng mga doktor, umanap po daw ako ng jackhammer para yun daw ang gagamitin sa akin na pagtuli. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mas maging mahirap ang pagtutuli. Sobrang tigas na daw po kasi yung balat ng ari ko. Inaalala daw nila, baka daw kasi mga putol yung mga gunting. Tsaka din po, wala po akong pambili ng jackhammer kasi medyo may kamahalan po kasi yun. Tapos kung magkapira man po ako, baka po ibili ko na lang po muna ng Epic Skin Negosyo. Kasi po, malapit na din po ako makaalis ng Grandmaster. Kasi po, ayaw ko po talagang magpatuli. Masakit daw po kasi, sabi ng mga bata. Pero alam nyo bang may ibang mga lahi na hindi talaga nagpapatuli? Ay, una, kaya nagpapatuloy ang mga bata para hindi sila lokohin ng kalaro nilang mga support. Pangalawa, kapag hindi ka tuli, ibig sabihin nun, may support ka pa. Pangatlo, kapag tuli ka, papagyayabang ka sa mga kalaro mo at ikaw tatawag sa kanilang support. Marami ring paniniwala ang nakadikit sa circumcision. Pero ano ba sa mga ito? Ang fact o fake? Una, nakakatangkad ba talaga ang pagpapatuli? Yung kasi yung mga sinasabi ng mga tambay na kapag tuli ka, tatangkad ka daw. Totoo rin bang bawal makita ang ari ng bagong tuli at baka ito mga matis? Pag nangangamatis ang ari, sinasabi na huwag daw ito ipapakita sa babae. Tama po yun, baka ilok nila sa sinigang pag wala sila mabiling kamatis. Medyo mahal din kasi ang kamatis. Pero totoo nga rin bang kapag hindi nagpatuli, kukunat ang balat sa ari? Yung balat ng ari, kumukunat talaga yun pag tumatandaan ng supot. Ang ginagamit na pantuli na doon ay jackhammer. Siguro po, kung ibabalik ko lang ang mga panahon, sana nagpatuloy na lang po ako nung grade 3 ako. Ipinakonsulta namin si Jun sa isang espesyalista. Sa edad niyang 23 anyos, lakas loob na kaya si Jun na magpapatuli. Mahirap talaga pag medyo matanda na, mahirap tulian. Kaya si Jun nagkaroon ulit ng agam-agam. Yung balat ng ari niya, papunit na talaga, hindi na kaya ng gunting. Kahit nga palawal pupurol. Sa kalagayan po ng pasyente, pwede siya matuli. Kaso lang ang gagamitin ay jackhammer. Matigas na po talaga yung balat ng ari ko. Naisip ko po ngayon na baka hindi po ito kakayanin ng palakol. Naisip ko kung jackhammer naman po ang gagamitin. Baka naman po mawala naman ako ng itits. Sige po, magpapatuloy na po ako para magka-girlfriend na din po ako. 23 years na po akong single Bagamat kabado, pinatunayan ni Jun na isa siyang atapang-atao. Tuloy ang kanyang circumcision. Ang kinakatakutan ni Jun sa loob ng ilang taon, natapos sa loob lang ng 15 minuto. Masakit po,
pero sobrang saya po ako. Kasi po, makaka-girlfriend na po ako sa wakas. Kaya mga girls, kabahan na kayo. Makalipas ang halos 2 linggo, heto na si June ngayon. Tingin ko po, lalo akong pumugi kasi tuloy na ako. Marami pong salamat sa nagpahiram ng jackhammer. Sa mga kalalakihan, natatandaan nyo pa ba kung ilang taon kayo nung kayo'y tinuli? Ako po si Renz, tinuli po ako 9 years old. Ako po si Jacob, tinuli po ako 11 years old. Ako po si Jeffrey, tinuli po ako 23 years old. Sa kaso ni June, it's never too late. It's never too late na magpatuli. Yo, shoutout po sa lahat ng nagsha-shoutout sa aking YouTube channel. Shoutout kay Rocky. Shoutout kay Buskap. Shoutout kay Marky de la Pulong. At shoutout din kay Inan. Shoutout kay Imat. Shoutout kay Georis. Shoutout din kay Boss Oliver. Pare, magpapagaling ka sana pare. Shoutout din kay Totoy Hans. Shoutout kay Ivan. Shoutout din kay Boss Obe. Shoutout sa lahat na nagsuporta sa YouTube channel. At shoutout kay Riniel na kasama ko sa YouTube. Shoutout kay Kuya GR. Shoutout sa tatay ko na sa probinsya ngayon. At shoutout sa mga kapatid ko. At shoutout sa bunso naming kapatid. Shoutout din sa mga kapatid ko na sa Cebu. Si Anilin, tsaka si Jumar. At saka si Mona Lisa, tsaka si Michael James. Shoutout sa mga katropa ko dati na si Julius Punay. At shoutout kay Norbert Punay. At shoutout kay Tio Bando. Shoutout kay sa aking tiyuhin na si Jerry Punay. Shoutout kay Jimmy Punay. Shoutout kay Boss Jake na dumaan ngayon. Shoutout kay Pipi. Hindi daw nila maintindihan yung sinabi ko. Yo, shoutout nga pala sa mga nanonood at sumusuporta sa aming vlog. Huwag kayong magsasawang suportahan at panoorin ang aming vlog. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Shoutout nga pala kay kay Reste Ray Lope. Mag-iingat dito sa barko. Miss na miss ka na ng Curbarakers. Shoutout nga po pala kay Kuya Arnold na katabi ko. Ano masasabi mo sa mga nangyaring makaraan, Ganod? Shoutout nga po pala kay Ate Bien, kay Lolo Mario, kay Arnold na umalis kanina. Kasama po yan sa video mamaya. Na-choke po sa interview kanina. Shoutout nga po pala sa mga viewers namin dyan, sa mga sumusuporta sa vlog namin. Sana matuwa kayo, mag-enjoy. Yun lamang, maraming salamat po. Huwag nyo makakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat.